Madali lang palang gumawa ng peachy-peachy. Tara, kain tayo. Pero bago yan, share ko sa inyo itong paborito kong knife ngayon. Check mo na lang yung link, dyan ko siya nabili. For the recipe, sobrang simple lang naman. Kailangan mo ng kamoting kahoy. Piliin mo yung medyo firm at walang masyadong ugat. Then kapag may mga part na ganito, huwag mo na isama. Madali lang naman siyang i-prepare at balatan. At halos natatanggal na lang din yung balat. Make sure din yung pinakagitna at yung puting-puting part yung makukuha mo. Shred mo lang siya ng maliliit na katulad nito. At pipigaan nga din pala natin to gamit yung katsa. Hindi mo naman siya need na sobrang piga. Enough lang na medyo matanggalan mo siya ng tubig. Huwag mong itapon yung pinagpigaan at hayaan mo mag-set yung starch. Then kukunin natin yung timbang ng ating shredded cassava. Yung sa akin nasa 400 grams. Sa timbang niyon, dun mo siya susukatin. 50% ng sugar at 50% din ng water. Then maglalagay tayo dito ng lihiya or lye water. Kung wala naman, pwede yung baking soda tapos papainitan mo siya sa mahinang apoy. Around 10 to 20 minutes hanggang sa maging creamy lang yung kulay nito. Palamigin mo lang to at half teaspoon lang nito ilalagay mo dun sa sugar mixture. Naasay na rin pala kung gusto mo lagyan ng flavoring at gagamit nga ako dito ng buko pandan. Around half teaspoon lang din yung nilagay ko. I-mix lang natin to hanggang sa madissolve lang yung sugar. Then pwede mo na siya ilagay dun sa cassava. At tulad nung sabi ko kanina, wag mo itapon yung pinagpigaan. Bali ang kailangan natin dito is yung cassava starch. I-discard mo lang yung excess na tubig. Then yung starch diretso dun sa mixture. Then nilagyan ko din siya ng kalahating basong tubig. Siguraduhin mo lang na halong-halo yung pagkakagawa mo dito. At ita-transfer natin to sa malaking pan, llanera or mga cake tins na pinahiran ko ng ating mantika. I-steam natin to kung gaano kakapal or karami. Yung sa akin medyo matagal at inabot ako ng 40 minutes. Halfway ng pag-steam ko medyo naubusan ako ng tubig so nagdagdag ako. At para makita na okay na at luto na siya, tusukin mo lang ng toothpick, medyo firm at wala nang sasama dun sa toothpick na pinantusok nyo. Palamigin lang natin to for at least 20 to 30 minutes. At pwede mo na hiwain or i-scoop na nakadepende sa'yo kung gaano kalaki. Traditionally, i-coat mo talaga yan ng grated fresh coconut. Pero para sa akin, mas gusto ko talaga yung top with cheese lang. Or kapag bumibili ka ng ganito, ito yung special na tinatawag nila. Sobrang dali lang gawin at hindi rin ganun kamahal ang mga ingredients. Pero kapag bumili ka sa labas, medyo pricey na rin talaga. Yung cheese na ginamit ko nga pala dito is yung processed cheese na quick melt.